Sa atin hong mga kapatiran at sa mga bahay-bahay, hingi ko inyong paumanhin at patuloy ho nagkakaroon ng diferensya ang ating internet connection. Tayo ho'y dadako sa ating pagkakaloob. Magsitayo po tayong lahat at basahin natin ang mga talatang basihan, paalala sa mga katotohanan na kailangan nating isapuso at isaisip sa ating pagkakaloob sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Sabay-sabay ho nating basahin at ulit nyo dyan sa gilid. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama, kami po ay nagpupuri sa iyong pangalan at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na meron kami na parangalan ka maging sa mga bagay na aming tinatangkilik. At totoo ang tanong mo sa iyong salita, O Diyos, anong meron kami na hindi pinagkaloob sa amin? At kung kami ay magiging tapat, lahat ng meron kami ay galing sa iyo. At salamat po sa pagkakataon na maaari ka po naming parangalan sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Panginoon, huwag mo kaming hayaan na magkaroon ng pusong madamo. Kundi Panginoon, nilagay mo sa amin ang puso na nagmamahal sa iyo, puso na nagpapasalamat sa iyo, puso na sumasamba sa iyo, at puso na may kagalakan sa iyo. At nawa sa aming pagkakaloob na ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan at maging katanggap-tanggap na alay. Maraming salamat po. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Puri po Panginoon, napakagandang awitin, more about Jesus. At nawa, yan ay nasa talaga ng ating mga puso na lalo pang makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Well, isa ho, mga kapatid, sa namimiss ko ho sa ating mga nakaraan o dating regular na gawain ay ang portion ng isa sa mga portion ng ating evening worship service, walang iba kung hindi ang testimony time. Miss ko ho na ang mga kapatid at ang gawain na yun, ang portion ng worship service na yun, ay pagkakataon upang ang mga mananampalataya ay magpuri sa Diyos, sa isayin ng mga pagkilos, pagpapala ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At ang layunin nun ay una, para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. At pangalawa ay ma-encourage at ganoon din ang mga kapatiran ay sama-samang purihin ang pangalan ng Diyos sa patuloy niyang pagkilos sa buhay ng mga mananampalataya. At isa sa mga madalas magpatotoo doon sa ating gawain na yun ay sa portion ng ating service na yun ay ang ating kapatid na si Sister Margie Santos. Lagi niyang pinagpapasalamat ang ating pong gawain sa church na ito na may katahimikan ng ating lugar, walang gera at ibang mga bagay na nangyayari. Pero isa sa mga madalas niyang sinasabi ay pinagpapasalamat niya ang kanyang mga apo. Di ba nilang malikot? Basta walang sakit. At nasasabi ko ho ngayon yun tungkol sa aming anak na si Timothy. Na super likot. Pero salamat sa Diyos na siya ay walang sakit. At ang punto ho, kaya ko sinabi ho yan, ay ang katotohanan ng kaimportansya ng pagpapasalamat sa Panginoon. At sa atin ho, binibigyang pansin o sinimulang bigyang pansin last Sunday dito sa passage sa Colossians na pinamagatan ko ang pag-aaral ng March of a Healthy Church. Medyo babaguhin ko ho yung title at tingin ko mas lapat na sabihin, Things to be Thankful for in the Church. Mga bagay na magandang ipagpasalamat sa isang iglesia kung meron na mga bagay na ito. Yes, maraming mga bagay na pwedeng ipagpasalamat, pero particularly sa Colossians chapter 1, at babasahin natin ulit, ito yung mga bagay na pinagpasalamat ni Apostol Pablo tungkol sa iglesia ng Panginoon na nahandon sa Colossae. And to that passage, I would like to invite you to open your Bibles, please. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, I will be reading from verse number 1 to verse 8. Colossians chapter 1, verses 1 to 8. Tayo po'y magstayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Colossians 1, verses 1 to 8. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, to the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel, which is come unto you as it is in all the world, and bringeth forth fruit as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth. As ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit. Malayan po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, muli sa iyo kami ay humihingi ng tulong. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng liwanag. Hindi lamang ito, Panginoon, maging mga salita na lalabas sa isang tenga at papasok sa isang tenga at lalabas sa kabila. Tulungan mo kami, Panginoon, ay ito ay tunay na aming maunawaan at maisabuhay. Ama,
Hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagagawa ng iyong mga salita. Aming hinihiling itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede pong magsiupo ang lahat. Ito po ang ating pinakamensahe. God and God alone must receive all the glory and thanks for the good things He has accomplished and is accomplishing in the life of His church. Ang Diyos at ang Diyos lamang ang kailangan at maaaring tumanggap ng lahat ng papuri at pasalamat sa lahat ng mga mabubuting bagay na Kanyang ginawa at ginagawa sa buhay ng Kanyang iglesia. Ipaalala lang po natin ng konti ang konteksto ho ng ating binasa. Ang sulat na ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na nahandon sa Colossae, sa iglesia ng Panginoon na nahandon sa Colossae. At sinulat ito ni Pablo nung siya ay nasa kulungan, kagaya ng sulat sa Ephesus, Philippians, and also the letter to Philemon. At si Apostol Pablo ay higit sa malamang, hindi siya ang ginamit ng Panginoon, or hindi talaga, hindi siya ang ginamit ng Diyos upang ang iglesyang ito sa Colossae ay magsimula. Kung paano ang Ebanghelyo ay nakarating sa Colossae. Actually, sinabi ho ni Pablo at nabasa ng nakaraang Sunday na hindi pa siya nakakarating doon. Hindi pa nila nakikita ang mukha ni Pablo. At higit sa malamang, ang ginamit ng Diyos upang ang Ebanghelyo ay makarating doon sa Colossae at ang nagpapastor doon sa Colossae ay walang iba kung hindi ang taong nagngangalan na basa natin, si Epapras. So narito ho ang ilang mga background patungkol sa church at Colossae. At ang sabi ni Pablo sa verse 3, at dito nang galing yung ating pinaka-title ng pag-aaral, things to be thankful for in a church, mga bagay na dapat o kailangang ipagpasalamat sa isang iglesia. At ang sabi ho ni Pablo sa verse 3 ay ito, we give thanks to God. Nagpapasalamat kami sa Diyos. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Sa madaling salita, sa inyong mga kapatid sa Colossae, pinapanalangin namin kayo lagi, at tuwing nananalangin kami sa Diyos, lagi kami rin nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. So narito ho, ang pagkatapos ng pagpapakilala ni Pablo ng kanyang sarili, at pagkatapos niyang ibigay ang kanyang nakasanayang pagbati sa mga mananampalataya, napakabilis ni Pablo na magpasalamat sa Panginoon. Napakabilis ni Pablo ibigay ang magpapasalamat at kaluwalhatian sa mga bagay na ginawa at ginagawa ng Diyos sa iglesia sa Colossae. At hindi lamang sa iglesia sa Colossae. Sa Romans chapter 1 verse 8, mababasa natin, first, I thank my God through Jesus Christ for you all. Ang pagpapasalamat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma ay sa Panginoon din. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4, sabi ni Pablo, I thank my God always on your behalf. Ephesians 1 verse 15, ang sabi ni Pablo ito, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and the love unto all the saints, cease not to give thanks for you. Hindi ako tumitigil magpasalamat dahil sa inyo. At ang walang ibang pinapasalamatan si Pablo kung hindi ang ating Panginoon. Philippians 1 verse 3, I thank my God upon every remembrance of you. 1 Thessalonians 1 verse 2, we give thanks to God always for you all. So almost in all those local churches, mga iglesia na sinulatan ni Pablo, ang paulit-ulit at laging sinasabi almost in the very forefront, sa kauna-unahan ng kanyang sulat, I thank God for you. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Note, none of these churches are perfect. Lahat ng mga churches na ito ay may problema.
lalo na ang Church sa Corinth. Pero narito pa rin si Apostol Pablo ay laging may pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanila. Meron lang isa na hindi natin mababasa ang pagpapasalamat na ito ni Pablo sa Book of Galatians. Dahil sa Book of Galatians, kumbaga nasa emergency ang kalagayan at hindi na maaaring magpagpalubay na ligoy-ligoy pa si Pablo, dumiretso siya agad doon sa pinaka-problema. So narito ho, ang punto ay ito, ang pagpapasalamat sa Panginoon. At sasaysayin ni Pablo kung ano yung mga pinagpapasalamat niya. At isang magandang gawin ay tignan natin ang ating church. Tayo man ay hindi na sa perpektong kalagayan. Ilan man tayo ngayon kumpara sa mga bilang natin noong January, February at first 2 Sundays po ng March. Hindi man nangyari yung marami nating mga plano. Hindi tayo nakapag-church outing. Hindi tayo nakapagdiwang ng ating medyo malakihan sanang 10th year church anniversary. Ang daming nasira sa ating mga plano. Pero ano ba ang kalagayan ng ating iglesia at mga pwede at dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon maging sa kasalukuyan natin kalagayan? Una, at napag-aralan natin last Sunday, He is thankful, or we must be thankful for true saving faith. Kailangan tayo ay maging mapagpasalamat sa tunay na nagliligtas na pananampalataya. So basahin natin muli verse 3 hanggang verse 4. Ang sabi ni Pablo ay ito, "We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your" what? "Of your faith in Christ Jesus." Mula nung aming nabalitaan, mula nung nakarating sa amin yung katotohanan na kayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, lagi namin kayong pinapanalangin at lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. So isa ho sa mga kailangan at dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon ay ang presensya o pagkakaroon ng tunay na nagliligtas na pananampalataya. O mga kapatid, hindi pinagpapasalamat dito ni Pablo ang kanilang pagyaman. Hindi pinapasalamat dito ni Pablo ang mga himala na nangyayari sa kanilang mga buhay. Hindi pinapasalamat dito ni Pablo ang karamihan ng kanilang gifts. Hindi pinapasalamat dito ni Pablo ang iba't ibang mga material na bagay na nagkakaroon ng iglesia ito. Now, I'm not saying na masama ang mga bagay na yun, pero take note, ang unang pinagpapasalamat ni Pablo ay ang pagkakaroon ng tunay na nagliligtas na pananampalataya. At nakita po natin dito na nakaraan ng Sunday, ano ang object ng pananampalatayang ito? Ang sabi niya, faith in Christ Jesus. Ang pananampalataya ay wala sa tagapanguna. Ang pananampalataya ay wala sa grupong kinalalagyan. Ang pananampalataya ay hindi sa sarili. Ang pananampalataya ay kay Kristo Jesus. He is the object of our faith. Isang tunay na Jesus na nabuhay ng walang kasalanan. Isang tunay na Jesus na namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Isang tunay na Jesus na nalibing at muling nabuhay. Siya ang ating sinasampalatayan. Isa ho ito sa mga dakilang kakaibahan, or if I may use the word uniqueness, of true biblical Christianity. Ang ibang mga relihiyon, ang kanilang pananampalataya ay nasa panaginip. Yung ibang mga ibang relihiyon, ang kanilang pananampalataya ay nasa ideya. Alam niyo yun, naupo sa ilalim ng punong kahoy, nag-meditate at may dumating na kaisipan at yun na ang simula ng kanilang mga paniniwala. Ang kanilang pananampalataya ay nakabase sa mga set of laws and rules or pangitain na nakita ng isang tao. No, pagdating sa tunay na Kristyanismo, ang ating pananampalataya ay kay Kristo. Faith in Jesus Christ.
At iliwanag ho natin, ang faith na ito is personal. Since we heard of your faith, ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi lamang ho ito knowledge, hindi lamang ito acknowledgement, but this is also trust. Hindi lamang basta alam, hindi lang basta kinikilala, kung hindi tunay na pinagtitiwalaan. Hinamon natin na nakaraang Sunday. Baka mamaya kilala mo nga si Jesus. Alam mo na siya ang tagapagligtas at oo, hindi ka laban at sumasang-ayon ka. Siya nga ang tagapagligtas. Pero ang tanong, nagtiwala ka na ba sa Kanya? Pag humarap ka sa Diyos, ano ang dahilan para ikaw ay tanggapin ng Panginoon? Kung nasa isip mo pa rin ngayon ay dahil mabait naman ako, nagsisimba naman ako, ang tiwala mo ay nasa iyong sarili. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Sabi ni Pablo sa Philippians, haharap ako sa Diyos, hindi ko dala-dala ang aking sariling katwiran sa pamamagitan ng kautusan, kung hindi ang katwiran na ipinihis sa akin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun ang tunay na pananampalataya. And ang sabi ni Apostol Pablo, I thank God. Why? Bakit nagpapasalamat si Pablo sa pananampalataya ng mga taong ito? Hindi ba ang mga taong ito ang sumampalataya? Hindi ba dapat ang pasalamatan ni Pablo, thank you sumampalataya kayo kay Kristo Pero hindi. Ang sabi ni Pablo, I thank God. Why? Sapagkat malinaw sa salita ng Panginoon na maging ang pananampalataya na ating ginagamit o ine-exercise kay Kristo sa ating ikaliligtas ay galing sa Diyos. Kung ikaw ay isang Kristiyano na, that means ikaw ay tunay na nagsisit sa mampalataya kay Kristo. Ang malinaw na sinasabi ng Panginoon sa Kanyang mga salita, maging ang iyong pananampalataya ay galing sa Diyos. Tingnan lang natin ang ilang mga talata. Philippians chapter 1, verse 29. Philippians chapter 1, verse 29. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? For unto you, it is what? Philippians 1:29. For unto you, it is given. Binigay ba o hindi? Binigay. Given nga Ano daw yung ipinigay sa kanila? For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ilan ang binigay? Dalawa. Ano daw ang binigay? To believe on Him, pero hindi lang daw yun. Also, to suffer for His sake, and that is perseverance. So, ang pananampalataya at pagpapatuloy sa pananampalataya kay Kristo ay galing sa Diyos. Bigay ng Diyos. Itong ine-exercise natin pananampalataya, itong pagtitiwala natin sa Ebanghelyo ay kaloob ng Panginoon. Sabi mismo ni Jesus sa John 6 verse 65, and He said, therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. Wala daw kayang lumapit kay Kristo, and that is, walang kayang lumapit kay Jesus sa pananampalataya, liban na ibigay ng Ama. O ang ating pananampalataya ay galing sa Diyos. So huwag nating tapikin ang ating mga sariling balikat at sabihin natin, ang galing ko naman, ang lakas yata ng faith ko kay Lord. Ano man ang pananampalataya natin sa Panginoon, ito ay galing sa Kanya. Ephesians chapter 2 verse 8, malinaw na sinabi, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Ano yung hindi daw sa ating sarili?
Not just our salvation. Even our faith. Hindi ito galing sa ating mga sarili. It is the gift of God. So, libang bigay ng Panginoon. So, hindi lamang ang ating kaligtasan, maging ang ating pananampalataya kay Kristo. Kaya, tunay, sino ang dapat pasalamatan? Kapag merong naligtas, sino dapat ang maitaas? Yung nagbahagi ng Ebanghelyo? Yung pastor na nangarap? Sino ang dapat pasalamatan? Walang iba kung hindi ang Diyos. Walang iba kung hindi ang Diyos. Hindi ko sinasabing hindi dapat pasalamatan ng mga taong ginamit ng Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi dapat i-appreciate ang mga lingkod ng Diyos o mga ginamit ng Panginoon para makarating sa atin ng Ebanghelyo. Marapat lamang silang i-appreciate. Pero kung merong bibigyan ng luwalhati at pinakamataas na papuri at pasalamat, walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa iglesia mong ito, sa biyaya ng Panginoon, patuloy tayong nakakakita ng mga inililigtas ng Panginoon. O ang dapat nating pasalamatan, walang iba kung hindi ang Diyos. Hindi lamang daw yun. Ano pa ang dapat nating ipagpasalamat? Ano pa ang dapat nating ipagpasalamat? Number 2, love for the brethren. Ang pagmamahalan o pagmamahal para sa mga kapatiran. Verse 4, anong sabi? Since we heard of your faith and of the love which ye have to all the saints. Nagpapasalamat daw si Pablo para sa mga Kristiyano doon sa Colossae dahil meron silang pananampalataya kay Kristo at meron silang pagmamahal para sa mga kapatiran. Hindi ito aksidente. Actually, ito ay resulta na hindi maiiwasan kung merong tunay na pananampalataya. Ang resulta ng tunay na pananampalataya ay pagkakaroon ng tunay na pagmamahal sa mga kapwa sumasampalataya din kay Kristo. Actually, ayon sa salita ng Diyos, isa ito sa mga marka ng isang tunay na Kristiyano. Kung wala kang pagmamahal sa kapatiran, hindi ka anak ng Diyos. Kung wala kang pagmamahal sa kapatiran, hindi ka tunay na Kristiyano. Kung wala kang pagmamahal sa kapatiran, ikaw, sabi ni Juan, 1 John 3, verse 14, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Maaaring masipag ka sa church, maaaring may ministry ka pa, pero kung wala kang pagmamahal sa kapatiran, ang Bible na nagsasabi, ikaw ay nasa kamatayan pa rin at patungo sa kapahamakan. So kailangan natin itong pagpasalamat sa Panginoon. Ang gusto kong makita natin, una muna ang pananampalataya kay Kristo bago ang pagmamahal sa kapatiran. O merong mga tao na ang tumulong, yes. Merong mga tao pag nasa church, napaka-loving, napaka-sweet, napaka-caring. Pero kung ang tao yun, sa kabila ng kanyang sweetness and caring, walang tunay na pananampalataya kay Kristo, he or she is a sweet person going to hell. Unang-una ay tunay na pananampalataya. Pero nais kong paalala, ang tunay na pananampalataya ay magsiresulta sa tunay na pagmamahalan. At kung ito ay nakikita at present sa buhay ng isang iglesia, kailangan at dapat natin itong ipagpasalamat sa Panginoon. O hindi lamang sana yung laki ng offering sa church, salamat sa Diyos. Ang daming ministry, salamat sa Panginoon. Sana ipagpasalamat natin sa Panginoon ang nakikita natin kilos ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatiran. O bilang pastor, akin mong pinagmamalaki ang mga kapatiran din sa JCBC. Hindi mo kailangang utusan, hindi mo kailangang ipagkatulakan. Hindi mo kailangang i-post sa Facebook. Meron tayong mga kapatiran, kusang bumibisita, kusang nagkakaloob, kusang sumusuporta, kusang tumutulong sa ibang mga kapatid na hindi ko minsan nalalaman. Nalalaman ko minsan tapos na.
Ibig sabihin, hindi sila after na mapalakpakan, hindi sila after na maihayag sa pulpito, hindi sila after na sumikat. No, ginagawa nila yun dahil mahal nila ang kapatiran. Hindi kailangan maging malaki, hindi kailangan maging sikat. Ang kailangan lang ay tunay na pagmamahal at ito ay gumagawa. At sabi ni Pablo, I thank God dahil mahal niyo ang isa't isa. Bakit? Ang pagmamahal na ito ay hindi natural. Natural na mahalin natin yung ating pamilya. Yes? Natural yun. Natural na mahalin natin yung ating mga mag-anak. Natural yun, may dugo. Pero, hindi ka naman kayo kaano-ano. Tama? Pero doon, kung tayo ay tunay na mga Kristiyano, doon yung pagmamahalan sa isa't isa, saan galing ito? Ang sabi ng Biblia sa Galatians 5 verse 22, but the fruit, the working of the Spirit is, anong kauna-unahan? Love. Kaya, salamat sa Diyos. Sapagkat ang pagmamahal na ito ay hindi natural nang gagaling sa tao. Ang pagmamahal na ito ay hindi bagay na ito'y pinipilit lang natin sa ating mga sarili. No, ang pagmamahal sa kapatiran kapag ang isang tao ay tunay na ligtas at tinahanan ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu mismo ang gagawa sa kanya upang ma-produce ang pagmamahal na ito. So, ang pasalamat talaga ay walang iba kundi sa Panginoon lang. Anong punto, mga kapatid? Kailangan nating purihin at pasalamatan ng Diyos sa Kanyang paggawa at ginagawang patuloy sa ating iglesia, na kung saan nakikita natin ang patuloy na paglaganap, pagtindi ng pagmamahal sa kapatiran, sa paaabot pa ng pagsakripisyo ng pagmamahal sa kapatiran. Hindi ko kailangan isa-isahin ang mga pangalan na narito, pero meron hong mga mukha, meron mga pangalan na nasa aking kaisipan, na alam ko na nakikita ang pagmamahalan sa mga kapatiran. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. And then next, hindi lamang po yung pananampalataya kay Kristo, kailangan natin pagpasalamat kung meron sa ating iglesia. Hindi lamang yung pagmamahalan sa kapatiran, ang kailangan natin, ang mga kapatid, hindi porkit hindi tayo nagkikita tuwing araw ng linggo. Hindi nga tayo nagkikita dito sa church tuwing araw ng linggo. Alam ko, meron mga kapatiran pumupunta, bumibisita, tumutulong sa iba natin mga kapatid. Maging sa ganitong kalagayan. So not just love for the brethren, but also, kagaya ng ating punto last Sunday, having eyes fixed on heaven. Sabi sa verse 5, ito po. Sabi ni Pablo, siguro natin sa verse number 4, Colossians chapter 1, verse number 4, para makita ho natin yung connection. Since we heard of your faith in Christ, simulan sa verse 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven. And that word for, kung yun naalala yung pag-aaral last Sunday, ay hindi para sa, kung hindi dahil sa. Yun ang tamang pagka-translate po. Dahil sa. Ito daw pananampalataya kay Kristo, itong sakripisyong pagmamahal. That is, yung sakripisyong pagmamahal sa ating mga kapatiran, ay ang sabi ni Pablo, dahil sa, or for the hope which is laid up for you in heaven. Dahil sa inilaan para sa inyo sa langit. So, ang isang malusog na iglesia, isang magandang kalagayan ng iglesia na ipagpasalamat sa Panginoon, ay ito'y binubuo ng mga tao, hindi lamang nakatingin sa mga nangyayari dito, kundi nakatingin sa langit. Nabubuhay sila dito sa lupa, hindi para sa mga bagay sa lupa, kundi sila'y nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa para sa mga bagay sa kalangitan. Sabi nga ho dyan sa Colossians chapter 3, kung ating aalalahanin, sabi ni Pablo, verse 1, Colossians 3:1, if ye have then been risen with Christ, what? Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right
hand of God. At anong dapat natin ipagpasalamat mo dito? Dalawang bagay ang magandang ipagpasalamat natin. Una, for the sure hope we have in Him. Sa siguradong pag-asa na meron tayo. Sabi nga ho ni Pablo sa verse number 5, for the hope which is laid up for you. Sa pag-asa na nakalaan para sa iyo. Saan yung nakalaan? Nakalaan sa langit. At ito'y napakagandang ipagpasalamat mo natin. Na pag nakita natin ng mga mananampalataya na namumuhay, kumikilos, hindi lamang nakatingin sa mga bagay sa lupa, kundi nakatingin din sa bagay na inihanda at ipinangako ng Diyos sa atin. Paano mangyayari? Pakinggan mo natin mga kapatid. Paano mangyayari sa history ng Christianity? Paano mangyayari na mga Kristiyano pinipiling magsakripisyo? Oo! Pinipiling mamatay para kay Kristo. Pakinggan niyo, kung ang filosofiya niyo ito, pinakamahalaga sa lahat ay mabuhay. Meron mga tao yun ang kaisipan. Pinakamahalaga sa lahat, mabuhay. Paano pag tinutukan ka ng baril at sabihin, ikailan mo si Jesus? Kung ang kaisipan mo, pinakamahalaga lahat sa ay mabuhay, si Jesus, sino yun? Hindi ko kilala yun. Para lang ikaw ay hindi mamatay. Pero pag nagbasa ko tayo ng Christian history, libo-libo, if not milyon-milyong Kristiyano ang piniling mapugutan ng ulo, makain ng leyon, masunog ng buhay, pero hindi nila ikakaila si Kristo. Kasi hindi ang mabuhay ang pinakamahalaga sa lahat. And by the way, kung ang Kristiyano ay mamatay, siya'y nakatingin na may naghihintay sa Kanya. Nakita niyo mga kapatid, may epekto. May epekto sa Panginoon. Naalala niyo ho yung aking example. Nung ako ho ay nasa Amerika, 2010 hanggang 2012. At ako ho, habang nasa Amerika, nag-desisyon ako, uuwi ako ulit dito sa Pilipinas. Tingin niyo, may pagbabago ba? Meron. Hindi ako bumili ng bahay doon. Bakit? Uwi ako dito eh. Hindi ko masyadong inilaan ang isip ko doon. Bakit? Uwi ako dito. O mga kapatid, merong mga Kristiyano, tila baga nakakalimutan, isang araw uuwi sila sa langit at libang na libang dito. At nabubuhay lang para dito. O magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa sigurado nating pag-asa na meron tayo. Galing ito saan? Galing ito sa Diyos. Ang sabi ng pinag-aralan natin sa 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Reserved in heaven for you. Nakalaan sa langit para sa atin. And then pangalawa, na ipagpapasalamat natin sa Panginoon, hindi lamang yung siguradong pag-asa na meron tayo sa Kanya, kundi ipagpasalamat natin din sa Diyos ang Kanyang pagkilos sa ating mga puso upang awatin tayo sa kamunduhan. O napakahirap mga kapatid, paulit-ulit ang paalala ng salita ng Diyos na huwag tayong mabuhay para sa mga bagay sa mundong ito. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your affections on things above and not on things on the earth. At kailangan natin ang pagkilos at paggawa ng Panginoon para patuloy na baguhin ang ating mga puso at awatin. Alam niyo ibig sabihin ng awatin? Para bang bata na sanay sa dede? Anong kailangan gawin? Awatin. O mga kapatid, mag-ingat po tayo, marami sa ating nasanay sa mabuhay para sa mundo, para sa sarili. Kailangan tayong awatin. Nasanay tayong nakatingin lang sa baba. Kailangan tayong awatin para tumingin sa taas. At kung sa biyaya ng Panginoon, nakikita natin ito sa ating buhay, unti-unti na-develop yung kasanayan, yung kaisipan, na hindi mo lang iniisip yung pera dito, hindi mo lang iniisip yung kalusugan dito, iniisip ng Diyos, iniisip mo na isang araw haharap tayo sa Panginoon. O
O purihin ng Panginoon, sapagkat siya ang gumagawa sa atin. Philippians 2:13. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa atin para nasain at gawin ang kanyang kalooban. So salamat sa Diyos. At walang ibang pinagpapasalamatan si Pablo para sa mga taga-Colossae na nakatingin sa kanilang pag-asa sa langit kung hindi ang Panginoon. Well, dalawa na lamang ho at bibilisan natin. Pang-apat na punto. Ano mga kailangan natin ipagpasalamat sa Diyos sa isang iglesia? Una, kung merong tunay na pananampalataya na nagliligtas. Pangalawa, may pagmamahalan sa mga kapatiran. Pangatlo, kung nakatingin sa mga bagay sa itaas, sa mga pinangako ng Panginoon. And then pang-apat, ipagpasalamat sa Diyos kung ang iglesia o mga tao sa iglesia ay merong gospel-oriented life. Gospel-oriented life. Pero paano ibig sabihin ng gospel-oriented life? Yung word na oriented, ibig sabihin to be intellectually, emotionally, and functionally directed. Ayon kay Webster. Ito po ay isa pang mabuti at napakagandang bagay na kailangan nating ipagpasalamat sa Diyos sa buhay ng isang iglesia. Kung ito ay nakikita sa ating iglesia, na mga miyembro, na mga mananampalataya sa loob ng iglesia, ang kanilang buhay ay naka-orient sa Ebanghelyo. Anong ibig sabihin ng gospel-oriented? To be gospel-oriented is to be intellectually, emotionally, and functionally directed by the gospel. Sa madaling salita, ang nagde-direct ng iyong emosyon, ang nagdadirect ng iyong kaisipan, ang nagdadirect ng iyong pamumuhay ay walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. Ang nagbibigay at naghuhulma sa iyong pangarap, ang naghuhulma sa iyong pananaw, ang naghuhulma sa iyong puso ay walang iba kung hindi ang Ebanghelyo ni Kristo. In short, it is a gospel-shaped life. Isang buhay na hinubog ng Ebanghelyo. At ang sabi ni Pablo sa Colossians 1 verse 5, again, ito ang punto pa rin ito yung pagpapasalamat ni Pablo, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Actually, yung word na of ay hindi dapat nandun. Ye heard the word of the truth, the gospel. Paano nangyayari na mga Kristiyano, mga taong ito'y nanampalataya kay Kristo? Paano nangyayari na meron silang pagmamahalan sa mga kapatiran? Paano nangyayari na sila'y nakatingin ngayon sa kanilang pag-asa sa langit? Ano naghuhubog sa kanila? Ano nagbibili sa kanila ng direksyon? Walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, whereof he heard before the word of the truth of the gospel. Napakinggan niyo. Yung sabi niya, whereof, or about this. About what? Yung pag-asa na nakalaan sa kanila sa langit. Yung kanilang kaligtasan, yung kanilang buhay na walang hanggan. Napakinggan daw nila sa salita ng katotohanan. Ano yung salita ng katotohanan yun? Ang Ebanghelyo. Sila'y sumampalataya kay Kristo. Sila'y nagmamahalan sa isa't isa. At ang mga Kristiyanong ito ay may matang nakatingin sa kanilang walang hanggan at tunay at tiyak na pag-asa sa langit sapagkat napakinggan nila ang Ebanghelyo. Now, hindi lang basta napakinggan. Of course, it implies not just listening but also believing. Sinampalatayanan nila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ano ang punto? The hearing and receiving of the gospel of Christ brings about a new life orientation. Kapag tunay mong napakinggan ang totoong Ebanghelyo, kapag tunay mong sinampalatayanan o tunay mong tinanggap ang Ebanghelyo, ito ay magbibigay ng bagong direksyon, i-align nito sa bagong direksyon ang buhay mo. Hindi maaaring hindi. Ang sabi ni Pablo again sa Colossians verse 6, which has come to you as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing.
as it also does among you, since the day ye heard and understand the grace of God in truth. Kung ano itong dumating sa inyo, ang ebanghelyo ay dumating sa inyo. Ano na nangyari? As indeed in the whole world, ito'y dumating din daw sa buong sanlibutan. Ang ibig sabihin ito ni Pablo is the whole known world. At kumakalat na yung ebanghelyo sa panahon na yun. Particularly, that whole known world is the Roman Empire. Ang ebanghelyo ay kumakalat throughout the Roman Empire. Ang daw ang sabi ni Pablo, it is bearing fruit and increasing. Nagbubunga. Merong epekto. Hindi baog ang ebanghelyo. Kapag ang ebanghelyo ay tunay na tinanggap, tunay na sinampalanan, hindi ito magiging baog sa buhay ng isang tao. Merong itong bunga, merong mangyayari, merong magbabago. Ang sabi diyan, increasing. Sa dalawang paraan yung bunga. Una, nagbubunga ang ebanghelyo ng mga mananampalataya. Sila'y nagdadagdagan ng mga mananampalataya ni Jesus kapag pinapangaral ang ebanghelyo. Ito'y nagbubunga rin ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Muli, it is increasing. That is, it is progressive. Transformation is still going on. Kailan daw? Since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Mula nung inyong napakinggan, mula nang inyong tinanggap ang ebanghelyo, doon nagsisimula ang pagbabago ng buhay ng isang tao, na ang kanyang buhay ay ma-orient. It will be a gospel-oriented lifestyle. So kung makikita po natin, pag pinagbasdan natin ang mga buhay ng mga mananampalataya dito sa JCBC, nagbabago ba? Lalo bang na-align sa ebanghelyo? Yes, maaaring natin nakikita, sa church na yun, hindi naman yumayaman yung mga tao. Okay, hindi sila yumayaman. Nagiging mas banal ba? Mas nahuhubog ba sa wangis ni Kristo? Salamat sa Diyos kung payayamanin niya. Pero mas gusto kong makita na mas lalong ma-align sa katotohanan ng ebanghelyo ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Ang sabi ni Pablo, papasalamat ako sa Diyos sapagkat ang buhay niyo ay na-align, naaayon sa katotohanan ng ebanghelyo. And lastly, dito tayo matatapos. Mabilis lamang yung last point. Verse number 7 and 8. Ano pa ang mga bagay na magandang ipagpasalamat natin sa isang iglesia? Ang mga kapatid, hindi ko ito nasabihin sapagkat pastor ako. Nasabihin ko ito sapagkat ito ay nasa salita ng Panginoon. Again, saan galing ito? Sa verse 3 na kung saan ang sabi ni Pablo, we give thanks to God. We give thanks to God, una, verse 4, because of your faith in Christ. We give thanks to God, verse 4 pa rin, because you love for the brethren. We give thanks to God, verse 5, dahil your eyes is fixed on heaven. Nakatingin kayo sa mga bagay sa itaas. We give thanks to God, verse 6, sapagkat ang inyong buhay ay nahuhubog o naaayon sa ebanghelyo. Verse 7, sabi ni Pablo, we give thanks to God dahil meron kayong tapat na lingkod sa iglesia. Sabi niya sa verse 7, we also, as ye also learned of Epaphras. What did they learn from Epaphras? They learned of the gospel. Si Epaphras ang nagdala ng ebanghelyo sa Colossae at higit sa malamang siya ang unang nangaral doon at ginamit ng Diyos si Epaphras. Who is Epaphras? We do not know. Hindi siya kasing tanyag ni Apostol Pablo. Hindi siya kasing kilala katulad ni Apostol Pedro. He is not even an apostle. Siya ay isang Kristiyano na nagpagamit sa Panginoon na ipinangaral ng ebanghelyo at ito ang bunga isang iglesia sa Colossae. Dahil nagtapat siya sa Panginoon. As he also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a what? A faithful minister of Christ. Tapat na lingkod ng Panginoon. Now, it just so happened na a few weeks ago, natapos natin yung ating pag-aaral sa 1 Timothy chapter 4. Yes? Mga katangian ng mabuting lingkod ni Kristo.
And if you have not listened to it, pwede niyong balikan sa Facebook page ho ng ating church. Ano-ano yung 12 katangian ng isang tapat na lingkod ni Kristo. Ang isang tapat na lingkod ni Kristo ay isang totoong lingkod. And that word lingkod, hindi lang basta lingkod, isang totoong alipin ni Kristo. Hindi siya bossing sa loob ng church. Siya'y alipin ni Kristo. Pangalawa, ang isang totoo at mabuti at tapat na lingkod ni Kristo ay nagbibigay babala sa kanyang mga tao tungkol sa mga maling paniniwala. Pangatlo, ang isang mabuting lingkod ni Kristo ay tuloy-tuloy na nagsasanay, nagpapakibihasa sa salita ng Diyos. Pang-apat, ang isang tunay at matapat na lingkod ni Kristo ay umiiwas sa impluwensya ng masasamang mga katuruan. Panglima, ang isang mabuting lingkod ni Kristo ay patuloy na sinasanay at lumalago sa kabanalan. Pang-anim, ang isang totoong lingkod ni Kristo ay isang taong nagtatrabaho ng mahusay o he is a hard worker. Pang-pito, ang isang mabuting lingkod ni Kristo ay matapat na paano ba to? Verse pang-pito sa English na lang, a good minister of Christ ministers God's word faithfully and authoritatively. Kanyang ipinaglilingkod, that is, kanyang ipinapangaral, tinuturo ang salita ng Diyos ng tapat at may otoridad. Pangwalo, ang isang tunay na lingkod ni Kristo ay isang mabuting halimbawa. Pangsyam, ang isang mabuting lingkod ni Kristo, ang kanyang ministeryo ay nakasentro sa Biblia, hindi sa sarili. Alala ko, merong isang sikat na pastor sa Gawing Kamay nila na pinakinggan ang kanyang preaching, may 100 beses yatang pinatungkulan ang kanyang sarili. May 100 beses yatang puro patungkol sa kanyang preaching yan, ha? At siguro patungkol sa Diyos mga 10. Ang isang mabuting lingkod ni Kristo nakasentro, hindi sa sarili. Nakasentro sa Biblia ang kanyang ministeryo. Hindi sa politika, hindi sa pera, sa Biblia. Pang-10, ang isang mabuting lingkod ni Kristo ay pinaglilingkod niya ang mga kaloob ng Diyos or gifts ng Diyos sa Kanya. Yun ang ginagamit niya, yung gifts. Hindi siya nagpupumilit sa... Alam niyo yun, kung hindi ka binigyan ng Diyos na kakayang umawit, huwag ka dun maglingkod. Kung gusto ng Diyos na lumipad ka, bibigyan ka niya ng pakpak. Wala tayong pakpak. Gusto pa na Diyos na lumipad tayo? No. Ipaglingkod sa Panginoon yung ano yung gifts. At ganoon din ang isang mabuting lingkod ni Kristo. Pang-11, ang mabuting lingkod ni Kristo ay nakafocus. Hindi ko sa siya tumitingin. Nakafocus siya sa gawain. Pang-12, ang isang mabuting lingkod ni Kristo ay binabantayan niyang mainam ang kanyang sarili. At ang sabi ho ni Pablo sa mga taga-Colose, you have a faithful minister of Christ in your church. We thank God. At nawa manalangin tayo sa Panginoon na patuloy siyang magbigay pa, magdagdag pa ng mga matatapat na lingkod sa iglesyang ito. Kung loobin ng Panginoon, magdagdag siya ng pastor sa iglesyang ito. Dahil sa Biblia, it is a biblical teaching, multiplicity of elders in one church. At maganda yun, may katuwang. Hindi pwede maghari-harian ng isang pastor. Bakit? Meron siyang kasama. So muli mga kapatid, kung sa biyaya ng Panginoon, merong tapat na lingkod sa iglesia ito, ipagpasalamat natin sa Diyos. Or maaaring ang isang church ay maliit o sabihin natin na sa ilalim sila ng puno ng mangga, kung sila ay lilingkuran ng isang tapat na lingkod ni Kristo, isa itong bagay ang dapat ipagpasalamat sa Panginoon. So hindi man ho tayo nagkakasama ng regular kagaya ng ating nakaugalian o nakasanayan. Tayo man ay nasa abnormal na kalagayan ngayon. Kunahan doon ang tunay na pananampalataya kay Kristo. Nakikita pa rin ang pagmamahalan sa mga kapatid.
Nahandoon ang buhay na patuloy na binabago at na-align sa Ebanghelyo at makikita sa buhay ng mga mananampalataya na hindi lamang sila nabubuhay para dito, kundi nakatingin din sa itaas at nahandoon ang mga tapat na lingkod sa iglesia. O mga kapatid, hindi man perfecto. At yes, hindi perfecto. At walang church na perfecto. At kung merong church na perfecto, huwag kang pupunta doon. Kasi pag pumunta ka doon, dili na perfecta. Pero meron pa rin mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. So muli mga kapatid, maging sa ating mga kapatiran na nasa mga bahay-bahay, hindi man ho tayo nagkakasama at miss na ho natin yun. Amen? Pero maganda, purihin pa rin natin, masalamatan pa rin natin ng Diyos sa iglesia na kanyang pinagkaloob sa atin dito sa JCBC. At kung makikita ng Brother Paul, yes, may mga lugar, pero dun sa 5 punto, may mga bagay na sumasagana tayo, may mga bagay, hindi na ba yan? Parang trabahuhin pa natin. Pag inamin pa natin, kung sa ating, hindi lamang buhay ng ating iglesia, sa ating personal na buhay, Brother Paul, yung pagka-align ng buhay sa Ebanghelyo, mukhang kinakapos ako doon, mukhang may palya ako doon. Then pag inamin pa natin, pero po yung paglilingkod sa church, mukhang ano ako doon eh. Nakakapagpabaya ako doon. Then pag inamin pa natin, duho, na meron talagang tunay na pananampalataya kay Kristo. At makikita rin ito sa pagmamahal natin sa mga kapatiran. Nawa, gamitin pagpalain ng Diyos sa mga salitang ito para sa ating mga buhay, lalo na sa buhay ng ating iglesia. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa mga katotohanan mo na amin na pag-aralan. Tunay, walang ibang karapat dapat tumanggap ng papuri at pasalamat kung hindi ikaw lamang. Dahil maging lahat ng aming ginagawa o lahat ng aming na-accomplish ay sa pamamagitan lamang ng biyaya mo. Sapagkat ikaw ang kumikilos sa amin upang nasain at gawin ang iyong kalooban. Ama, salamat po. Salamat po sapagkat patuloy ka nagliligtas sa pamamagitan ng ministeryo ng iglesyang ito. Salamat po, O Diyos. Salamat po sapagkat patuloy nakikita ang pagmamahalan ng mga magkakapatiran sa iglesyang ito. Panginoon, salamat po. Salamat po sapagkat patuloy ang mga mananampalataya unti-unting natututong maawat sa sanlibutan ito at ituon ang aming pansin. Itutok ang aming mga mata sa mga bagay na nasa itaas. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin at nakikita namin na patuloy kang gumagawa upang ang buhay ng bawat isa sa amin ay ma-orient, ma-i-align sa katotohanan ng Ebanghelyo. At Panginoon, salamat din po sapagkat nagbigay ka ng mga tapat at mabubuti, hindi perfecto, ngunit nagsusumikap ng mga lingkod sa iglesia nito. Salamat po, Panginoon, at sa iyo lahat ng papuri. Nawa, patuloy mo kaming ingatan, papatuloy ng aming mga pagmiministeryo sa gitna ng abnormal na kalagayang ito ng pandemya. O Panginoon, nawa, masumpungan mo kami nagtatapat sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, O Diyos, sapagkat ikaw ang gumagawa sa lahat ng ito. Dalangin namin itong lahat at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mag-stay po tayo lahat.
mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isang narito. Salamat po sa inyong presensya. Patuloy natin ipag-pray. And also yung ating mga kapatiran sa ating sa inyong mga bahay-bahay. If you're able and allowed sa mga pamantayan ng ating gobyerno, I would like to encourage you to be here at church. Iba pa rin na tayo ay nagkakatipon-tipon do may physical distancing. At salamat po muli sa isang narito. Mamaya hong gabi, 6 p.m., meron po tayong gawain. At tawa ay tumutok pa rin tayo at tayo magkasama-sama pa rin. If you're able, you can come here to the church at 6 p.m. para sa ating panggabing gawain. God bless po. I miss you all. I love you all. Ingat po tayo na.